Jesus. We worship you. Heavenly Father, we thank you. You have given us Jesus, the object of our worship. And through the name which has power, the name that saves, the name that has everything, we receive with all our heart. Whatever you say in your word, we follow, we obey, because we are your children. So tonight, praise you, Lord, for the equipment that we are about to receive, teaching us how to live a life here on this planet Earth, a temporary kind of life, so we can be rehearsed for eternal kind of life. This is my prayer for everybody. All equippers will be joining their faith together, believing that greater is Jesus, the Holy Spirit, that is in us already. So we have a privilege to make a choice to celebrate your goodness or to celebrate with the world. Father, we thank you for the Tinalak Festival, and we thank you, Lord, that every opportunity for all of us to be known as a children of God, we are going to shine. We're going to let them know that you are our God, the beautiful God, the God that no one can compare. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Good evening. Say good evening to your classmates. All right, so we are in the School of the Spirit. So sad that we have less in number, but Elias has thousands of numbers. But it is natural, because in this planet Earth, it means to say that Jesus is not yet that popular. That's why we are here, to reintroduce the real Jesus. Magandang gabi po, session 113 po tayo, and we titled this Knowing the Enemy. And nandito na tayo sa mga demons. So we had sessions that we learned about Satan and the devil, and now in the demons. We serve the God that is in Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Opposite of this Holy Trinity, there is unholy Trinity, that we have to know that we have adversary. We should not take it for granted. The reason why we are all in struggle, because there is an enemy. Obvious naman po, may mga kalaban tayo. At kailangan natin alamin. Hindi naman maganda yung suntok tayo ng suntok sa kalaban na hindi natin nakikita. Siyempre, sayang yung suntok mo. Katulad niyan, pastor ka, hindi ka naman lang napipirmi at wala kang focus. So, napakahirap po sa pastor na hindi mo nakikitaan ng consistency. Kasi ang karakter ng Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit are consistent. Mula noon hanggang ngayon, dekada-dekada na, hindi nagbabago ang karakter ng ating Diyos. So, kung tayo ay kasama natin ang Diyos, kasama mo ba ang Diyos? Natural. Ikaw ay maapektuhan. Ikaw ay ma-influensyahan ng karakter ng Diyos. Amen ba? Hindi panlabas lang, kundi sa loob at sa labas. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang equipping the saints po ay para sa mature Christian. Bakit kailangan mag-mature? Example ko sa inyo. Ang isang nanay na hindi nag-mature sa kanyang pagdadala sa kanyang anak, maliit pa lang, talagang ang cute-cute ng anak, love na love yung nanay, pala hinahanap ang nanay, pag lumaki na, minumura na yung nanay. So, ganun po, kung hindi kayo lumago, hindi kayo mag-aral, you will be what? I-twist kayo ng sitwasyon. Ang nanay na hindi na nagkaroon ng morality at papahalaga ng bata. Kasi dahil po sa kulang ng kaalaman. Hosea 4:6, the reason why, kung tayo ay anak ng Diyos born in the Spirit, kakulang ka ng kaalaman. E di malilinlang ka.
Kaya we are in the time of deception. Ano ba ang deception? Dito po sa Equipping the Saints, marami na tayong live stream. Kung tatungin ko naman kayo, para kayong walang session. Ang dami na, session 113. So makikita ko sa mga mukha ninyo, kung yung mga sessions na yon, yung mga messages na yon, or binigay ng Diyos sa inyo, ay nakapasok o nasa labas lang. Kaya hindi vary ang inyong edad. Sa tagal nyo sa ministry, 28 long years. Mukhang magaling pa si LJ mag-prophesy. So doon mo makita yung sarili mo. This is not to, hindi ito para insultuhin ka, kundi ipaalam sa iyo, asang ka na ba sa iyong pananampalataya. Siyempre maghanap tayo ng saan ang mali para kumpunuhin. So that it would be flow. Magpo-flow siya. May live stream po tayo. Gina-explain ko po sa inyo na ang live stream ay live streaming. Para siyang river na kapag narinig mo ang salita dito sa technology na to, maabot ng buhay na salita ang puso ng mga nakakarinig. Siyempre, pag narinig mo yan, papasok yan. Lalo na tuwing you always hearing and hearing the Word of God. Hindi ka tumitigil mula noon since 1998. Naghihiring-hiring ka. Asa na yung mga hearing-hearing mo? Kailangan pasok na siya sa puso mo upang ito ay katulad ng soil na pasukan ng hybrid seed, talagang makikita yung yung effect, may bunga. Kapag walang bunga, yang lahat ay wala lang. Kaya ito yung religion cannot save. Pero ang salita ng Diyos na tinanggap mo ay makakasave. I am trying myself, kahit 113 na paulit-ulit kung, baka sakali na makita nyo ang sikreto. Katulad sa academics, pag hindi nyo nakuha ang system ng math, ay lagi kayong zero. Kailangan makuha mo ang sistema. You study the system, you apply the system, at kapag nakuha mo ang correct, tama yung sagot mo, yun ay another level. Hindi ka makakapunta sa another level kapag hindi ka nakapasa. Kaya may pag-aaral ang lahat. Ano ba ang pag-aaral nyo? Ano ba kayo mag-aaral? Sulat-sulat lang ba? Kopya-kopyahin nyo lang ba yung binabasa ninyo? Hindi po aral yan. Yung aral ay binabasa, inuunawa, ina-apply. Yun po ang study. Katulad po ng laboratory sa science. May lecture, tapos may application. And then, pagkatapos mong mag-study, pagtayo mo, may conclusion. At yun na yung i-get mo na principle. Magiging prinsipyo na siya ng buhay mo. Nakuha nyo ba? Alright. So, what are the demons? Again, dito po tayo, we have background of Satan. We know Jesus, right? Kilala nyo ba si Jesus? Kahit paano may alam kayo. Imposible naman magsimba kayo, wala kayong alam kay Jesus. Yung pangalan Jesus ay Savior, blah, 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 blah. Maraming information. Ito po ang manual. Ito ang nagbibigay ng tamang information kung sino ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Huwag kayong magtanong sa palengke. Huwag kayong magtanong sa mga chismosa. Dito kayo magtanong kung gusto nyong kilalahin ang Diyos. Now, sabi ng Bible, we need to have a relationship, not religion. Hindi ko nga maintindihan yung iba, wala namang Catholic dito. Bakit hindi kasi tayo nagbabasa ng Bible? We rely lang kung anong sasabihin ng mga forefathers natin na namatay sila na hindi na saved. So kung tayo din ay hindi mag-research, mamamatay din ang next generation na hindi ma-save kasi ang basihan nila is yung kanilang mga lolo at lola. Ako, kung binasihan ko yung lola ko na naglatina at kami ay may pabasa at lahat na yan, asa na kaya hindi niyo marinig si pastora na nagsishare? Anong isishare ko? Ako nga hindi makaunawa ng Latin.
na binabasa ng ng lula ko. I-relay ko pa sa inyo, di wala. And makita po naman ninyo sa, again, resulta. Sowing and reaping, God is talking about the seed. Anong seed meron ka, yun din ang iyong magiging bunga. It's a choice. Dalawa lang po ang seed, no? Seed for righteousness and seed for unrighteousness. Okay, so yun opposite. Holy Trinity versus unholy Trinity. The challenge is, nandito tayo sa ungodly world na kung saan ay karumal-dumal na po. Buti na lang busy ako sa Bible, so hindi ako masyado makarinig ng mga kabastusan. Di ba? Sabihin ko sa iyo, kapag ang channel mo ay God channel, talagang bless ka. Kasi kung minsan silip-silip ka sa mundo, makontaminate, mabigyan ng dumi ang isip mo. Kaya nga ang Diyos natin ay banal. Gusto niya magpakabanal din tayo. Dahil hindi natin siya maintindihan kung hindi tayo banal. Paano ba maging banal? Sa pamagitan lamang ni Jesus. All you have to do is to follow Jesus. Kasi si Jesus banal eh. Kung si Elias yung nag-grind, ipapalo ko, natural. What do you expect? Hindi si Pastora gag-grind din. Siya yung sinusunod ko eh. Kung nag-decide akong si Jesus ang sundin ko, ano makita niyo sa akin? Nagpipray, naglilay hands, nagprophesy, nagtuturo, nagbibigay ng kung ano ang sinusundan ko. Sabihin mo nga sa katabi, sino man sinusundan mo talaga? Ako si Elijah ang sinusundan ko, hindi si Elias. Palakpak po. Nakaka-sad, no? Hindi, okay lang yung mga wala pang alam, pero yung pastor na mismo, tapos yun nga, gumagamit, katulad ni Pastor Sik Buloy, alam niyo mga sexual. Bakit lalabas sa kanya yung mga sexual trafficking na yan? So because of the seed na talagang binunga niya. Kaya at first, masaya ka kasi kapag bigay ng pleasure. Pero merong bayad. In other words, the wages of sin is death. Kapag nagkasala po tayo talagang, whether you like it or not, pupunta kayo sa dulo na may singil. At ang singil ay kamatayan. So, syempre, hindi agad-agad mamatay ka. Papatayin yung moral mo. What do you mean by patay? Kill. Yung moral mo ay madidegrade. Diba? Pag yung katawan mo mamamatay, nadideteriorate. Morality, utak, kaibigan, pamilya, until you find yourself na you are basura. Finally, you are decay. You die. Yan po ang ibig sabihin ng for the wages of sin is death. But, good news, the gift of God is eternal life. Yung opposite. John 3:16, paulit-ulit kong sinasabi sa iba, hindi pa naintindihan. For God so loved you. Ano ba yung love ng Diyos? Sabi niya, dyan ka lang tumingin sa love ko. Kasi pag sa love ko, ikaw tumingin, sufficient. Pag sa love ng mundo ka tumingin, insufficient fun. Palakpak. Dahil si Jesus lang talaga ang nakakapagbigay satisfaction sa buhay. Kaya nga kailangan natin ng mga testimony, hindi na natin kailangan magdanas ng ng sakit o disgrasya para lang matuto. Marami na din, bawat isa sa atin may mga pagtuturo na ang Diyos sa disiplina sa iyo. So dagdagan mo pa ba? Bawat na lang kailangan disgrasya ka para, ay, ito pala tama, ay mali, tama. Yung iba yan. Kailangan mo pa bang magkaroon muna ng gonorrhea para sabihin mong mali yung ginawa ko? Tapos na. Kailangan mo ba magkaroon ng cancer bago ka makinig sa Diyos?
Dahil ang cancer po ay resulta ng kasalanan. Any cancer. Cancer means hindi ito mapipigilan ang pag-grow. Yun yung cancerous. Walang control. Tama ba? So minsan, salamat din naman at merong cancer kasi mag-i-stop, look, and listen ka. Kaya yung iba nabigyan pa ng opportunity na magbago. 'Di ba? Dahil sa kanya lang naman talaga ang walang imposible. Kaya we're encouraging people kahit nasa adultery ka. Parang tingin mo, parang wala na, tinaklupan ka na ng langit at lupa. Pero sabi ng Lord, kailangan mamatay. Ay nakascroll ako ng isang artista na very, very sikat. Sino yung pangalan niya? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Sikat na sikat sa US. Parang Diyosa na siya. Si Charlotte? Hindi. Siya, may edad na siya. Nung kabataan niya, sikat siya. Ngayon, dahil mga sexual ang mga movies niya, pinalabas yung kanya. Kasi ang sinabi ng director, na pwede ka namang, kung magpanty ka, malalaman na may panty ka. Pero kung wag kang magpanty, parang wala ring nakikita. Pero iba ang kinalabasan. Talagang na-magnify. Yun, nag-shatter sa kanya, sa kanyang buong career. Pati ang mga babae, nagalit ang mga babae sa mga women's, nagalit sila, baka immoral, nagbaba ang ng mga babae. Plus, kinuha nila yung anak niya, custody ng anak niya sa kanya, because hindi siya capable dahil doon sa immorality na nangyari. So, talagang nawala sa kanya ang lahat. And then, while between life and death, nakita niya, katulad nito, sinasabi ng Diyos, hanggat hindi namatay ang isang bagay o ang isang bagay, hindi ito mabibigyan ng chance na mabuhay na muli. Kaya ang nangyari sa kanya, na-realize niya na that's the end of another phase ng life niya. Na all she has to do is to accept lahat ng mga immorality, ang mga ng mga tao sa kanya. And then finally, until na siya ay na insane. Pero naka-overcome siya because parang injustice din yung ginawa sa kanya. So, ganun, pag nandiyan ka sa limelight, talagang hindi kahilahin ng demonyo papunta sa hell. But thank God, nabuksan ang mata niya. Of course, eventually, she found another chance to live. Kaya bumalik sa kanya ang lahat. At ngayon, naparangalan siya ng the best woman in the world. Pinaglaban niya, nabalik ang custody sa anak niya. Yung morality niya, kasi wala kang magawa pag na-sistema ka eh. Beware kayo sa sistema ng mundo, kawawa kayo. Pahiya kayo, papatayin kayo. Tulad ng COVID system noon, kung hindi ako lumaban, wala na si Pastor Alfredo. Lumaban talaga ako sa law. Kasi yung law ginamit nila. No, so, wala kang karapatan na mabigyan ng pag-asa na mabuhay yung pasyente kasi kailangan doon ka sa Barrio Utso at walang pamilya na lalapit sa iyo. Can you imagine? That is, the works of the law. Kaya pasalamat tayo sa grasya. At dahil sa Holy Spirit, binigyan ako ng tapang, dito ko po yun nakuha sa Equipping the Saints. At sinabi ko sa kanila, na si Governor na na-COVID. Si Governor at saka si Vice Governor na COVID, si Mayor na COVID. Ba't hindi nyo dinala sa Barrio 8? Kung mo ba hindi kami Governor, hindi kami official? Hindi sila nakasagot. Finally, release si Pastor Alfredo yung
ambulance ng Coronadal City. Hindi na sila makatagal kasi alas 12 na ng gabi. Still fighting pa rin ako. Sabihin mo sa katabi, pag wala ka ng resistensya, talagang mag-give up ka. Ang demon, walang resistensya. Pag dumating na, pagod na sila, i-give up na nila. So, that's the power that we have. So, let's go sa ating session 113. Ano po ba ito about demons? What is demons? Kailangan alamin po natin. We found the original of Satan is from Lucifer, the bright morning star. Mag-enjoy kayo sa Revelations dito sa Equipping the Saints. Hindi ko alam kung bakit hindi nahuhumaling yung ibang leaders natin. Because they lack focus. Alam niya, salita ng Diyos ganito. Sabi ng Lord, fix ka lang daw sa word. Kaya kanina, sabi ko, fix kayo sa magnificent. Mahirap kung di mo alam yung meaning ng magnificent. Fix ka ng fix, wala nangyari. Pero pag may alam ka, yung word na magnificent, papasok ka doon sa word. Kasi tatagal ka, di ba? May power. Kasi ang salita ng Diyos may power talaga. You read the Bible, but you did not meet the God of the Bible. Tingnan mo yung mga Bible scholars natin. Hindi nila na-met yung Diyos na makapangyarihan sa salita. Kasi may instruction naman, fix thou your eyes unto the Word of God. So, siyempre, fix mong ganon. And then, mamaya sa tagal, parang art yan eh. Maraming papasok. And then, eventually, dahil sa daming papasok, by the power of the Word and the Holy Spirit na nasa iyo, nakapasok ka ngayon sa loob ng salita. Pagpasok mo sa loob ng salita, another world. At doon ka makakakita ng hindi nakikita, ng tagalabas. Kaya yung mga religious tagalabas sila. Lagi na lang sinasabi, ang galing ni Lord, God is good, God is good. Pero hindi nila naranasan ang kapangyarihan. Kaya bakla pa rin, God is good, God is good. Bakit walang pagbabago sa iyo? Kasi hindi ka nakapasok. Parang bago sa inyo. Kaya nga pag nagbasa kayo, hindi sulat-sulat lang. Wala ka makuha sa sulat. Yung basahin mo yung buong content, kasama mo ang Holy Spirit kasi siya yung teacher mo. Kaya yung busy ng sulat ng sulat. Tingnan mo, wala kang pagbabago. Magsasalita na nga ako, hindi mo pa rin ma-accept. I-accept mo. Ako nagsusulat din ako, pero ang kabuuan ba, yung thoughts, yung content ng binabasa ninyo, yun ang kunin nyo kasi yan ang kinukuha ng understanding, hindi yung sulat, word per word. Ano nangyari sa'yo? Kinukupya mo yung salita na marinig mo tapos sabihin mo, ba't hindi naging pareho tayo? Sapagkat nire-reward ng Diyos ang tamang sumusunod sa Kanya. Katulad ba ng art, abstract, pag nakatingin ka, hindi mo maintindihan at first. Later on, marami ka nang nakikita, may isda, may may ganyan. Kaya maintindihan ako ng mga nasa art. Fix ka. Sa salita ng Diyos, hindi sulat-sulat, fix ka sa salita ng Diyos. Naawa ako dun sa iba, kahit narinig na nila ito paulit-ulit, wala. Bingi na. Because hindi na sila nakapasok. Hanggang door na lang sila. Pag nakafix kang ganon, di ba sabi ng Bible, I am the door. The Word of God is Jesus. Siya yung door. Fix ka doon. Pag fix mong ganyan, maya-maya magtagal ka doon. Sulat pa rin ang sulat. Naawa ako sa mga sumusunod sa inyo ba? Tigas ulo. Pagpasok mo yung ulo mo, anuhin yan. Bubuksan yan.
And then, yung understanding magpo-flow. Malaman mo ang taong nag-understanding sumusunod. Hindi yung nakaganon pa rin, sumusulat pa rin. Because there are demons na, hindi mo ba alam na demonize ka? Kahit naintindihan mo ang salita, hindi sumusunod yung katawan mo, there is stronghold. May stronghold ka na. You have to kill the demons in your life. Dahil wala kang pagbabago kapag hindi mo siya napatay. Kahit sinasabihan ka, ang sakit kaya ng ikaw nanay, sinasabihan mo ang anak mo, kaganon lang. Kaya dito may mga pastors ako nakikitang mga phlegmatic. Doon, nagsalita ka na sila doon pa rin. Kaya nga, I'm sorry, binubuhay ko kayo, pero kung ayaw nyo namang buhayin kayo, wala na akong magawa. Alam nyo ang patay, kahit lagyan mo pa ng marami pang mga injection, sabi ng gamot, kaya wala kang pagbabago. Kasi hindi na siya nagre-receive. Naintindihan nyo ba? Alam nyo kung sino kayo. So, kung ito ay hindi makaserve ang equipping, stop ka na lang. Kung hindi naman lang siya, parang gamot. Napakatanga mo naman. Iinom ka ng 20 years na gamot na wala namang epek. Kaya pala naubos yung pera mo. Alam mong walang epek, you stop. Find another means. Pag alam mong hindi siya umuobra, baguhin mo. Mukhang, mailunggo ako? So the Word of God, hindi nyo naintindihan ang salita ng Diyos. So paano pa tayo makapagamit nito? Hindi nyo naintindihan. Hindi niya sinabi na isulat mo uli. Total nakaprinta na Oo, syempre nagsusulat ka ng out of the word, sinusulat mo. Katulad ko, sinusulat ko. Revelation ko yung sinusulat ko. May verse dyan, pero yung revelation ko. Dahil yung Holy Spirit ay nagsasabi sa akin, ginagamit niya yung aking experience. At ako din ang mamili kung anong mas maganda para sa akin. Because God wants you to be the exhibit. Kahit sa mata mo man lang, nakikitaan ka ng mga tao, ito yung magandang leader nagsasalita, hindi nagbabasa. Can you imagine, binabasa pa, So that is not from the heart. That is from here. Kaya nga, itong demons na to ay real. Hanggang ngayon, siyempre kung tayo, tayong mga mananampalataya, hindi natin ma-prove ng demons are real. How much more doon sa mga taong hindi nagsisimba, wala man lang kaalam-alam. Demons are real. They are what? Ano sila? Parang mga disciples sila ni Satan. Tingnan mo, sinasabi ni Pastora, wag sumusulat, mukhang mayroong disciple ni demons dito. Kaya nga, patayin mo yung demons. Ang demons they are fallen angels na attracted sa mga nagre-rebelde. Yes ang salita, no ang sagot mo. Natural doon ang demon sa iyo. Dalawa Angels, merong demons. Angels are helpers. Demons are helpers also of the devil. Opposite lang para dali maintindihan, okay? So now, we have prayed. Nag-pray na ba kayo? Kasi ito ay demonic ang pinagsasalita natin dito na makukuha mo ang attention ng demons ngayon. They are listening right now. At nasa isip sila mo. Nasa dito sila. Kapag nag-pray and fast ako, nanginginig ang katawan ko. Hindi yan sa gutom. There are beliefs na hindi maka-accept. Kaya nanginginig. Pag na-accept ko na prayer and fast is my life, hanggang sa nawala na yung nginginig.
Nawawala na yung nanghihina ka, pinalitan na ng strength kasi nawala na yung negative thoughts mo. Kaya ito matataba na ito na hindi talaga makapag-fasting, maraming demons yan. Kapag nag-fast sila, community ng mga demons talaga ang nagrarally. Ayaw namin, mamamatay kami. Hindi ikaw ang mamamatay, ang demons na nasa iyo. Because hindi na sila ma-feed. Ang gusto ng demon is for you not to obey God. Tandaan nyo yan. Kilala niyo ang demons? They are negative spirits na nag-hold sa inyo para wag sumunod kay Lord. Because alam ng demonyo, obedience is blessing. Kaya pag ikaw ay nagpa-fast, nag-obey ka sa Diyos, hindi lang naman fasting, marami. Like giving, whatever. Yung fasting talaga, ito yung pinakailalim. Medyo high caliber siya na obedience. Natakot ang demonyo. Once na nagpa-fast ka, may intercept mo ang trabaho ng demonyo. Nakikita mo ang hindi nakikita ni Jojo. There is another realm na ibubuksan sa iyo because of your obedience. It's another power. Prayer is powerful when you have a prayer in faith. Hindi lahat ng prayer powerful. Hindi. Powerful means merong kapangyarihan ng Diyos. Kung prayer mo naman, hindi ka naman godly, paano ka maging powerful? Prayer in faith kay Lord Jesus Christ. Sabayan mo pa ng fasting, double power. Kaya advance si pastora. Advance ka dapat. Yan ang resulta ng prayer and fast. Nagiging sensitive ka sa mga spiritual activity realm at alam mo kung ano ang importante at hindi importante. Okay, hindi pa tayo nag-start. Ang dami nyo nang nasulat. Mukhang isang aklat na. Okay, watch out. When the word of God is being taught, watch out kayo, demons are activated. Kung anong lumalabas sa bibig natin, nag-activate sila. Kaya nga nag-pray ako by the blood of Jesus that you will be covered. Makinig ka, hindi yung yuko ka ng yuko kasi God of God, buntal ka na lang Satanas sa harap mo. When you pray corporately, huwag magpikit ng mata. Pag yung prayers natin na sa church yan, pwede kayo magpikit kasi ako mababantayan ko kayo. Gawin nyo yan sa personal ninyong devotion. Or sometimes, pero yung ikaw pinagpipray, pipikit ka ng mata. Magagawa mo lang yan pag mature ka. Pag hindi ka mature, hindi ka sanay, kailangan magpikit ako ng mata. So, yung pinagpipray mo, puro lahat mga may demons. So, you also need to have, para at least yung prayer mo, alam mo kung anong ipagpipray mo. Huwag ka pray ng pray ayon sa gusto mo. Tingnan mo ang need. Kaya kailangan mong marami kang alam sa salita ng Diyos para siyang paano kang gagawa ng cake, wala kang alam na mga ingredients. Ano ang prayer mo? Na ang grupong ito ay makaranas ng atmosphere ng langit. So, kailangan gumamit ka ng salita na nakaka-attract ng langit. Ngayon, we will be talking about Satan. And the devil is, naririnig niya ang pangalan niya. So, they will pay attention. At hindi sila malayo nasa iyo na hindi ka nakikinig. Nandyan siya sa utak mo, nakikita ko. Ngayon, anong gagawin ko? I need to have a double-edged sword para hindi makagalaw ang demon dyan. Kahit may demon tayong lahat, hindi sila, paralyzed sila, hindi sila makagalaw.
Because greater is He, the Holy Spirit in me. Pero kung wala kang Holy Spirit, kaya hindi ka nakakasunod. Talagang ganun ka pa rin. Can you imagine, tuwing magkikita tayo, ganun ka pa rin. Tapos pagkatapos, Amen! Praise God! Kasi nakarinig ka. Mamaya, napakaliit lang ng time, bumabalik ka naman. Because your heart is unclean. Kung nagtatanong kayo sa doktor, ako doctorate sa spirit dito, sasabihin ko sa iyo, may unclean spirit ka. Kaya yung gamot na ibibigay ko sa inyo ngayon, ay hindi siya pumapasok. Naano ka sa mga entertainment, mga ganun, hindi ka nakakakatch. Why? There is no space. Maybe puno ng movies, puno ng ng mga, kung ano-anong mga pinagawa mo kanina, nung iniisip mo. Kaya hindi makapasok ang salita ng Diyos. Kasi alam ko kung nakapasok siya, nakikita agad sa mata, kasi ang mata, sa puso. Eh pag mag-usap ka sa tao, mata sa mata, hindi yan. Iba yung mata mo, sa salita kang ganon. Puso sa puso. Doon lang magbago. Na-define na natin ang demons. Can you say what is a demon? A demon is negative. Opposite. Simple lang. Yung pinapakita ko na sa inyo yung Trinity, unholy. Kailangan po nating aminin na meron tayong kalaban at yan ay si Satanas. Alamin mo ang galing si Satanas kay Lucifer. Hindi gumawa ang Diyos ng Satanas. Tayo ang gumawa kasi binigyan tayo ng free will. Tulad yan, binibigyan ka rin ng free will kung sulat ka ng sulat, wala ka namang study. Kaya pag nag-preach ka, yung sinulat mo na naman ang sasabihin mo. Ilonggo yan. Hindi ko alam kung paano ko kayo move out. Kaya yung demons ngayon ang kalaban natin. Don't you know na bawat tao, kahit ako may demons? Hindi ka demonyo. Marami kang negative sa salita ng Diyos. Meron. Ngayon sumusunod ka. Pero kapag mature ka na, yung mga negative na yan ay wala silang power kapag na-overpower sila ng positive. Naunawaan ba natin? Yung iba kahit narinig na, ganun pa rin. So, ibig sabihin, greater is the power of the demons. Ma-observe mo naman sa behavior ng tao. So, hindi pwedeng magtingin-tingin lang tayo. God doesn't want you to sit there and watch the devil na sinisira ka na o sinisira ang ibang tao. We are here, kaya nag-equipping tayo to be a part of destroyer of the works of the devil na hindi alam ng mga tao. Through by the knowledge na binigay sa atin. Okay. So, demons, may definition na ba kayo? Ay, hindi pa pala itong aking praise God. Arao. Okay? Nandiyan na ba kayo, mga kapatid? Kanina pa ako nagsasalita, wala man lang preparation. Demons are generally understood as influence. As can influence humans negatively in titles associated with evil. Mischief across various cultures, religions and influence varying by context, by contact. Ano yan? By context. Okay. Yung negative influence. So kung hindi mo alam ang positive, hindi mo alam ang negative. Hindi mo alam si Jesus, hindi mo alam si Satan. Parang ganun. Hindi mo alam ang light, hindi mo alam ang darkness. Naintindihan ba natin? Tagalog naman ito, parang wala kayong reaction. Wala man lang response.
So, they're often described as spirits. Or, tulad niyan, may nag-aaway, alam mo. Kasi nagbabasa ka ng Bible, alam mo na yung away ay argue. Okay lang yun kung walang mura, walang interferal ng demons, ng hatred. Kasi hindi sila uuwi sa patayan. So now, kung ikaw born again, merong nag-argue, you can just pray and make an environment na the devil will flee, the demons will flee. Maya-maya lang, yung nag-aaway, nag-stop sila because the evil spirits cannot influence them. Dahil may nag-stop. Sabihin mo sa katabi, ikaw ba stopper o allower? Inaalaw mo na, sige, buti yan, mag-away sila, magmatayan sila. Kaya nga, kailangan, pag nandyan tayo, anak tayo ng Diyos, bearer tayo ng presence ng Lord. Tandaan ninyo, ang presensya ng Lord ay weapons against Satan, the devil. He cannot stand, hindi siya makatagal sa presensya ng Diyos. Kaya nangihina, makita mo talaga, no? Kapag righteousness na, may correction na, gumaganon ka na. Kasi hindi ka makatagal sa presensya ng Lord. Kaya sa presensya ng Lord, truth. Masaktan ka kapag ikaw ay nasa lie. Alright, so tapos na tayo niyan? Na-define na ba well? Okay, let's go. So alam na natin ang demons, alam na natin ang devils, alam na natin si Satan. Bakit tatlo isa? Tatlo isa din sila eh. So Satan is the name. Dito sa kabila, Jesus is the name. Pero hindi, wala silang match. Alam natin na si Jesus ay anak ng Diyos. Si Satan ay ginawang previously angel. Ginawa sila ng Diyos. Pero itong si Jesus, binigay. Ibig sabihin siya ay Diyos. Palakpak naman dyan. So, kailangan natin malaman yan para maintindihan natin itong subject natin. How are you going to defeat your demons? Interesado ba kayo? Okay. Session 113. So, we know that demons are in us dahil nakakarinig tayo dito sa world. Alam niyo ang world ay ang language pa lang. Alam mo na. Ungodly. Yung mga mura, ungodly yan. Ng katawan. Nakakapanghina. Because that is negative. Tapos, there are spirits in negative words. Hindi maniwala yung iba. Hanggang ngayon, lumalabas pa rin yung mga, wala ngang mura, okay? Thanks God, walang mura. Pero, kung ano-anong pinagsasabi sa mga tao na wala sa harap, negative, pareho din yun. Governed by spirits. Ngayon, kung may Holy Spirit ka dahil born in the Spirit ka, you came to destroy that. You destroy arguments. Saan yan? Okay, let's go 1 Corinthians. Ito po ang laban natin sa spiritual realm. Katulad nitong si Elias. Siyempre, sabihin niyo naman, killjoy naman talaga yung church na yan. Hindi nila gusto yung mga ganyan-ganyan. Hindi naman. Pinapakita lang ng salita ng Diyos na ang kultura natin ay hindi na ganon. Ang kultura ni Elias ay kultura ng makamundo. Can you imagine, nakakastand ka kahit daming tao, muulan, pero dahil gustong-gusto mo yon na yung ginagawa ni Elias, dahil sa kalamnan mo, yun ka. Pero pag na-born in the Spirit ka, natural, magugulat ka, hindi mo na gusto. Hindi mo na gusto yung adultery. Simple lang, hindi yung, ako, malinis ako, hindi ako adultery. Hindi, ibig sabihin, nawawala lang siya. Dahil ang spirit mo, dito, demons are real. Hallelujah. Okay? Saan yan? 1 Corinthians? 2 Corinthians po. Take down notes kapag kayo ay estudyante. Dahil ito ang pangtama ninyo. Okay? 2 Corinthians chapter
10, verse 3. For though we walk in the flesh, we do not war against to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Ano na lang, yung kapatid mo lagi kang nag-aaway, patayan kayo. Kaya ang inyong pag-aaway, arguments. Hindi dapat nagagamit ng mga bulo, baril. Kasi spiritual. Ang gamitin mo, instead of baril, salita versus salita. Kaya nga argumento Naintindihan po ba natin? Casting down arguments, dapat mong i-prove during sa fight ninyo sa arguments. Kasi kinakast out mo, sinisira mo yung argumento, and every high thing that exalts itself na negative sa salita ng Diyos. Kaya tingnan mo simpleng hindi yan ang sinasabi mo. Sinungaling ka. Sasagutin siya, hindi ako nagsinungaling. So paano kayo magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo? You need the Word of God kasi tatayuan din ng demons na hindi siya nagsisinungaling. Kahit nagsisinungaling siya, kahit marami ng mga kaya niya pa rin lusutan against the knowledge of God. Kapag ito ay against the knowledge of God, you need to fight the good fight of faith. Faith is the word na pinafight mo doon sa kasinungalingan. Bringing every thought into the captivity to the obedience of Christ. Pinapagalitan ko si Jane. Gusto kong ipaalam sa kanya na ang pagsisinungaling ay ganito ang resulta. Ngayon, kung ikaw ang hayaan mo na lang, ganun talaga, bata talaga. Lalaki siya na hindi aalis ang kanyang demonic influence. Na okay lang magsinungaling. Yun ang sinisira mo sa utak ng bata. Bringing every thought into captivity na makapture siya, na mag-obey siya doon sa word na huwag magsinungaling. Na ang pagsinungaling ay mayroong resulta sa kamatayan. Wala ka ng lahat. Kasi you are caught na nagsinungaling ka. Wala nang magtiwala sa iyo. Kaya kagabi tinanong ko sila, paano naman? Kumusta naman? Hirap pala ma. Mahirap yung walang nagtiwala sa iyo. Doon palang mahirapan ka na walang magtitiwala sa iyo. Kahit nagsasalita ka na ng totoo, hindi ka naman paniwalaan. That is the consequence. Kaya nga, dahil inalam natin ang consequence, we need to save one soul na nakaptive ng negative. Kailangan, it's a challenge for you. Paano mo makumbinsi na palitan niya ang paniwala niya na ang kasinungalingan ay okay ra. Captivity to the obedience of Christ, para itong batang ito, kapag nakaptive siya sa salita at na-justify na totoo pala ng pagsisinungaling ay kamatayan ang resulta, then magkakaroon ka ng anak na nag-obey kay Christ. Yung mga nanay na, okay lang pastora, ginapray ko na lang ba? Naniniwala ka ng prayer mo makapabago sa anak mo? Wrong. Sana nagbago na ang mundo. Si Jisiboy, pinagpipray din yan. Sabihin mo nga sa katabi, ba't hindi nagbago? Kaya yung captivity mo na, na yung dominion ng negative, palitan yan. Hanggat hindi mo pinapalitan, nagsisimba ka sa paniwala mo na dahil sa panalangin mo nandito si Orlan. Mali yon. It is still the Word of God. Kahit anong panalangin nyo, kung hindi yung pinapanalinginan ninyo, ano na makuha? You may come ambience lang.
And then, syempre, makarinig siya ng salita ng Diyos, nasa kanya pa rin kung gusto niya magbago. Tama ba? And being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Katulad ng meron kang lust, syempre, na-conceive na siya, napasok na siya sa utak mo. Kailangan mag-accomplish yan. Para yung matigil. Hindi matigil ang iyong karnal, pagnanasa hanggat hindi yan ma-fulfill. Tama ba? Yan ang mahirap. So, kapag na-fulfill na yung kanyang lust, ano ibig sabihin yan? Sin na. So, magantay ka na lang ng death. Kaya bago pa lang, dito pa lang, sa karnal mo, ang salita ng Diyos ay weapon. Nakakapasok siya sa kaso-kasuan. At bubuwagin niya ang mga He has the power to kill the lust. Dito niya lang marinig yan sa equipping the saints. Kaya huwag kayong, pastor na ako, alam ko na yan. It takes time for you to discover na totoo pala na ang salita ng Diyos. How would you explain to people kung hindi mo na-experience ang power ng dynamite? Alam natin sa Bible, dynamite ang salita ng Diyos. Ano ba ang dynamite, di ba? Boom! Para wasakin. Sabihin mo sa katabi, ang salita sa iyo ba, sinusulat mo, wala talagang boom. Hindi dynamo. Damo. Alright, so are you blessed? Stamp your feet para at least exciting ang pag-aaral natin. Kapag kayo ay sumama sa salita ng Diyos, nagbibiyahe kayo. Kaya malaman mo yung taong slow foot, hindi umaalis. Kung yon at yon na lang, hanggang dito na lamang ako, magandang gabi bayan, ilibing nyo na ako. Parang ganon. Pero pag ikaw ay nagmumove, from one level to another level, nasasanay kasi tinitraining ka. Dito. Sunod lang, sabi ng Lord. Yan ang mahirap eh. Susunod ka lang, ayaw mo pa. Because maraming stronghold. Yung paano natin, ang isolve natin ngayon, paano natin patayin ang demons na kapag hindi sila lalabas sa'yo, nagiging stronghold na. Kaya sabihan ka man ng asawa mo, yan ang lagi niyong pinag-aawayan kasi meron ka ng lover na stronghold dyan. Hindi ka na madadala. At isa pa, ang dami mo na palang stronghold kaya wala nang magawa si Jesus sa'yo. So, sabihin mo, ikaw ay mararapture? Hindi ka free? Ang stronghold ay kadena na nag-hold sa'yo. Thank God, pumunta si Jesus dito para kalagan ka. Yung iba naman nakalagan na, hindi pa aalis doon sa prison jail. Nakalagan na. Kasi okay dito, kasi dito na lang ako. Kaya hindi ka free. If you receive the truth tonight, today, if you receive the truth, simple truth lang yan ay taga-kalag. Tanggal ng iyong kadena. Makikita sa kilay mo kung na may natanggalan ka. Pag uwi mo, ganun ka pa rin. Nadagdagan yata ang kadena. Why? You do not follow the instruction. The instruction is, you need to be clean to contact the clean God. And the clean God will give you what? Equipment. Ito yung equipping the saints. Hindi mo madala ang equipment kung meron kang ibang contact. Activated pa yung mga demons mo. Hino-hold ka. Kahit narinig mo ang salita ng Diyos, hindi siya pumapasok. Bakit? May nag-hold pa sa'yo. So tonight, discover that on how to kill the demons in your mind. Tandaan nyo, playground ng demonyo ang mind mo. Ang mind mo, pag maraming dirt, hindi siya nakakaangkla sa mind ni Jesus.
Hindi ka makonta, hindi ka makakonect. Kaya hindi mo marinig si Jesus. Hindi mo marinig ang salita. Nagbabasa ka, pero wala kang narinig na boses ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. Paano mo malaman na narinig mo? Naintindihan mo. Kapag naintindihan mo, sumusunod ka. Hallelujah! Alright, so there are 5 things that we need to know. Our weapons. So hindi enough na malaman mo ang weapons. Kailangan alam mo pa kung paano mo itaga yung bulo. Hindi alam mo, pwede bibigyan ka ng 45, hindi mo marunong mong paputok. Saan mo i-point? Ano ang gagawin mo? Sa equipment. Kaya may equipping the saints tayo. School on how are you going to use your equipment to fight. Hindi yan para sa iyo. Para sa enemy ang equipment. Ang baril hindi para sa iyo. Hindi suicide dyan. Ang baril ay para sa kalaban. So kailangan alam mong kalaban mo, alam mo meron kang weapon, at alam mo kung kailan mo gamitin, at anong klaseng weapons ang gamitin mo. Hindi pa ba yun ang nakukuha dito sa equipping? Kaya yung iba wala na. Kasi intro pa lang, mukhang hindi sila interesado. Kung kilala nyo lang sana si Jesus, kaya utang na loob, ipakilala nyo naman si Jesus sa inyong mga sinusunod ng tama. They know Jesus but not exact Jesus. Kaya walang effect. Pero pag eksakto, kaya meron tayong reintroducing Jesus. Kasi yung Jesus na alam nila hanggang ngayon, baby Jesus. Yung totoong Jesus, Holy Spirit na po siya, pumapasok sa puso ninyo at tagagawa ng salita. Physically, tayo ang nagmamanifest lang. Pero ang tagagawa ng salita actually, si Holy Spirit. Kasi siya lang naman ang banal. Hindi tayo banal. Simple lang ginagawa natin, sumusunod lang. Hindi. Nakikinig lang, hindi ka pa nga magsunod. Ayan. Paano pa? Hindi ka matawag na katawan. Container ka. Kung ang Pepsi na container is yung bote, yung sa loob niya, yung Pepsi mismo. Pero ang tawag natin sa bote, Pepsi. Diba? Kasi container siya ng Pepsi. So pag nawala na yung Pepsi, container na lang siya, bottle na lang siya. Kaya ikaw, pag nawala yung tunay na joy, ililibing na yung katawan mo kasi hindi ka naman tunay na joy. Ang tunay na joy ay nasa loob. Alright. Number 1, weapons is the Word of God. Hebrews, alam natin, wala akong notes. Wala akong notes. Actually, I remember when I was in Kariktan Dance Troupe. Salamat sa training. Kaya kung kayo, tinitraining kayo ng ilang taon na dito, ganyan pa rin kayo, abay, wala mangyayari sa atin. Sample ko po, buhay ko. Sa Kariktan, practice kami ng practice. Hanggat hindi mo sinapuso ang sayaw, hindi mo mabigyan ng meaning o ng tamang representation ang gustong mensaheng ibigay. Katulad ng handog. Ang story ng handog, ako ay ihahandog doon sa Bulkan. Yun ay representation ng kultura ng ating mga blaan na kapag nagagalit ang nung araw ay kailangan may berhen o virgin na ipapakain doon sa lava ay sa bulkan para maapis ang anger ng bulkan. Yun po ang aking pinoportray. Ngayon kung hindi rin ako marunong, hindi ko mabigyan, hindi matake o hindi mabasa, maintindihan ng audience kung ano bang pinoportray mo. Simpleng sayaw, you should have mga galaw na nagbibigay ng communication sa tao. Kahit art, drawing, kailangan bigyan mo ng buhay. Likewise naman, yung scripture, bigyan nyo naman ng buhay. Kayo yung artista,
ng script. Ay, yung movies, gaya-gaya lang yan sila. Original talaga. Sabi ng Lord, ito yung script ha. Ikaw anak ko, anak kita. So, Son of God ang role mo. Siya, paano yan? Hindi tayo Son of God. Siyempre, may instruction tayo, follow my son, and you too will become my son. So, ang tanong, pinalo mo ba? Simpleng sabihin lang, intindihin mo muna bago ka magsulat, o di kaya, well, isa sa pastora, okay lang naman na meron kang ginadya. Pero buong sulat ka ng sulat, hindi ka na nakikinig. Don't you know the demons is holding you not to get? Yung totoong makuha mo is through understanding. Alright, saka pa practice, na master ko yung mga sayaw. Kaya ako naging star dancer. Ano ibig sabihin ng star dancer? Na pag star dancer ka, ikaw yung focus, ikaw yung center, ikaw yung attraction. Hindi ka naman ka-attract kung hindi mo kayang isayaw ang 34 dances. Hindi ka naman ka-attract na yung abilidad mo ay kaya lang ng isang dance. Ibig sabihin, mayroon kang extraordinary. Tama ba? Well, madali kong naintindihan ngayon ang salita ng Diyos. Script ng buhay ko. Kasi bagong buhay ko eh. Yung bagong script ng bagong buhay ko ay yung sinabi ni Jesus. Kasi na born again ako. Yung script ko na dati na panay mura, tinanggal na yon, pinalitan na ng praise the Lord. Siyempre lahat tanggalin. Practice, ugali, thoughts, lahat-lahat. Mula ulo hanggang talampakan, yan ang trabaho ng Holy Spirit sa araw-araw. Until you become a son or a daughter of God. You become now the representation. Kaya ngayon, dahil hindi ako nagkaroon ng chance to really prepare, pero nandito na sa puso ko. Wala ako talagang notes, dala ko lang ito para i-portray sa inyo. Through equipping the saints, siyempre, na-study ko na yan. Katulad ba ng cake? Alam nga naman yung cake na ginawa ng kapitbahay, gawin mo rin, pareho kayo ng Siyempre, puro cake yan, pero iba-iba ang presentation. Tama ba? Ganito din ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Magkaroon ka ng maraming ingredients, ikaw na ang gumawa ng gusto mong gawin. Basta ang nito ay hindi malayo sa tinutumbok ng Diyos na equipment para ang pangarap ng Diyos sa ating lahat ay magiging katulad ng kanyang bugtong na anak. Equip. Hindi malinlang. Hindi tanga. Bright. Kasi nasa light ka. Pag nasa dilim ka, siyempre, yung salita nating mango sa sa Ilonggo, talagang yan ang meaning. Ang mango nasa dilim. Ang bright nasa liwanag. Simple lang naman eh. Ngayon, kung ang thought mo, nasasaktan kapag sabihan ka ng mango, dahil ang meaning mo ay talagang bobo ka. Well, totoo naman, bobo tayong lahat pag wala tayo sa liwanag. So, research, ano meaning ng liwanag? Knowledge. Wala ka sa knowledge natural, wala kang alam natural, bobo ka. Ano ang relative ng bobo? Tamad. Ayun, masaktan ka. Hanggang sa magpakamatay ka na lang kasi ang narinig mo, bobo ka. Lahat-lahat tamad, wala, ang baho. Siyempre, pag tamad ka, hindi ka naliligo, etc. Di sabihin mo, wala na akong saysay mabuhay. Tama. Kaya nga, dali-dali, punta ka sa liwanag. Para hindi ka magpakamatay. Amen. Ay, naku. For the word of God is living and powerful. Nabasa nyo na ba yan? Napunta na yan sa puso nyo? O baka naman sa notebook lang. For the word, ang salita daw ng Diyos ay alive. Paano siya mag-alive? Nandyan siya, Paano siya mag-alive? Siyempre, kailangan mo basahin, kailangan mo ilabas sa bibig. At lagyan ng action para live. Amen.
For the Word of God, hindi siya maging alive hanggat walang tao na mag-reenact ng script. Matawag mo lang siyang living, alive. Yung tao, patay, walang salita na Diyos nakikita, hindi ito active. Hindi ito word ng Diyos. Dahil ang word ng Diyos daw ay living and powerful. So ngayon, experience natin bakit siya naging living, bakit siya naging powerful. Tapos sabi pa doon, sharper than any two-edged sword. Kaya masakit. Good news yan pag nasaktan ka. Pag narinig mong salita, nasaktan ka, ibig sabihin siya ay powerful. Wala naman dating sa akin. Ibig sabihin, dalawa lang yan, patay ka. Kaya hindi nagiging powerful ang salita ng Diyos sa iyo. Naintindihan ba natin? Sharper than any two-edged sword. Piercing even to the division of soul. Nakakapasok siya. Itagalog ko na lang may mga piercing na yan. Yung piercing is parang earring, ba na pinipurse. Nakakapasok sa utak. Kapag ang salita ng Diyos ay powerful naman, pumasok sa utak ni man, yung utak mo hindi na magpariw ng dati. Talagang magkaroon siya ng ng kung anong nasa salita ng Diyos. Kahit daw sa division of soul, yung kaluluwa mo. Wow, interesado ako dito. Division ng soul. So, ibig sabihin, ang soul is separate from the spirit. Although ang soul ay parang spirit siya dahil hindi nakikita. Pero meron siyang sariling body. Ang body ko ay hindi ko soul. Pero ang soul ko, another body. Body means component. So yung soul ko, another component, interesado ako, nabasa ko sa salita ng Diyos, nabigyan ako ng information na ang soul ko ay may emotion, may will at saka may mind. Tatlo ang compartment ng aking soul. So ang tanong, pinapakain mo ba? Kaya hindi ako bobo kasi yung brain ko pinapakain ko. Araw-araw ako nag-study. Hindi ako bobo. Hindi ako mango. Emotion. Ano ang sabi doon? Ang emotion ay emo-emo. Meron tayong 5 senses, flesh. Kapag flesh emotion, ano yung makikita mo dyan? Tampo-tampo, tampororot, ano pa? Chismis, nasaktan, pain, na lahat na mga sama ng loob, nandyan sa emotion. Pero, kapag ikaw ay nasa salita ng Diyos, mayroon kang gagawin to convert the negative emotion to positive sa pamamagitan ng mind ni Kristo. Dahil ang mind ni Kristo, susuplayan ka ng info na walang imo-imo sa kay Jesus. Namatay siya, hindi siya selfish. Siya ay selfless. Self-centered. Hindi siya self-centered. Kaya hindi lumalabas sa bibig ng isang taong follower ni Jesus ang mangugig ko. Talagang ganito ako, wala akong ganyan. Saktan ako. Naigo ko to ba? Karon? Diba? So doon ka malalaman sa iyong salita. Malaman mong isda sa kanyang bibig. Amen ba? So division ng soul and spirit. Now, anong alam ko sa spirit? Ako ay espiritu. Galing sa Diyos. Espiritu ako. Galing ako sa Diyos. Pinasok ng Diyos ang espiritu niya sa aking kaluluwa at sa aking katawan. Kaya gumagalaw ang katawang ito, made of clay, because of breath. Spiritu ay life. Lahat, pati crocodile may life, may breath ng Diyos. Lahat tayo meron. Otherwise, hindi tayo gumagalaw. Pero, itong animals ay walang soul. Iba, ang soul ay nasa tao lamang, kaya special species ang tao.
Bakit ginawa siya na katulad ng Diyos? Pero hindi ka magiging Diyos. Katulad lang. Sa function. Diba? Naintindihan ba natin? Kung may mga question, sana maglagay kayo dyan ng yellow pad paper. Yung question ko, ganito, marami. Then, kailangan mong i-research yan. Kasi hindi ka magbabago pag hindi ka researcher. Pakinig-kinig ka lang, sulat-sulat ka lang. Wala pagbabago. Ibig sabihin, ang intention mo ay makinig lang. Nasa intention naman kung ano ang nangyayari sa buhay natin. Tama ba? Di ba intention natin ng equipping na saints? Klaro mo sa sarili mo para masustain mo siya. Wala kang namang intention, off and on ka talaga. Kahit ano pang reason mo. Bakit nung ikaw ay nagkaroon ng kabit, hindi ka nag-absent sa inyong tagpuan? With all the panginginig. Pero dito sa equipping the saints, kasi may trabaho, kasi may lahat ay kaya mong gawin kapag gusto mo. Huwag lang masaktan yung ibang nakarinig. Kung masaktan kayo, masaktan na kayo. Ibig sabihin, buhay ang Diyos. Gusto niya makapasok sa'yo. Tulad ng mga hindi nagpa-fasting. Sabihin mo sa katagid, bakit hindi ka nagpa-fast? Dahil hindi mo alam o talagang intention mong ayaw mong sumunod. Klaro naman, kapag nag-obey ka, sabi ng Lord, I will bless you. Mukhang ayaw mo namang i-bless ka. Okay na, huwag kang mag-obey. Sabi ng Lord, I invite you to obey so that I could bless you. Much as gusto kong i-bless kita, pero hindi ka naman nag-obey. Obedience ang lagusan ng aking blessing. Hallelujah. Kaya yung iba off and on sa equipping, ikaw naman laging present, pero hindi ka naman nag-obey. Naghanap ang Diyos ng obedient child. Hindi yung present all the time. Naintindihan po ba natin? And joined and marrows and is a discerner of the thoughts. Wow! Discerner ang salita. Kaya kung ako sa inyo, damihan nyo na para marami kang discernment. Genesis down to Revelation, basahin. Discerner of the thoughts and intents of the heart. Mabibigyan kanya ng discernment. Kaya prayer plus fasting with the Word of God will develop your discernment. Hindi ako makapagpatuloy ng 28 years. Paano na lang kung wala ako dito? As example, sino ang pupo dito para mag-lead? At saan mo sila dadalhin? Wala kang kontak sa Diyos mo, nagbibigay ng destiny. Paano kang tatagal sa 28 long years? Siguro, may kontak ito si Pastora ba? Bakit nakaabot ng 28? Ano sa palagay mo? Hindi ka mapalagay? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Lord. Kaya yung mga walang kontak sa Diyos, may kontak lang kay Pastora, hindi kayo magtatagal. Dahil lahat ng bagay, kapag ang source ninyo ay tao, circumstansya, experience, o haka-haka mo lang, iyo-iyo, imo-imo, hindi ka magtatagal. Kaya sabi ng Lord, dito sa salita ko, magtatagal kayo. That the man of God ba kayo, woman of God ba kayo, may be complete. Sabihin mo sa katabi, hanggang ngayon ba, kalahati pala ng ilong ni Jesus sa'yo? Eh di ang pangit mo. Diba? Gusto ng Lord ang fullness stature ni Jesus, makita man sa'yo. Kung hindi man siya kumplito, at least naka-statue na siya. Meron na siyang image. May image na si Jesus sa'yo. Yung salita niya ay gumagawa, ingredients ito para gawin ang statue ni Jesus sa'yo. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ini-equip tayo kasi hinirang tayo gumawa ng good work. Kasi ang tunay na good work na gawa ng tao ay galing sa Diyos. Iti-test pa yan. Kaya yung discernment ay kailangan. Katulad niyan, wala kang alam masyado sa salita ng Diyos.
Kaya napapaniwala ka ni Apollo si Kibuloy at kahit tinubaran ka na at sinisex, can you imagine mapaniwala ka pa rin na siya ang Diyos? Oh my God! Talaga namang napakaano na sapagkat hindi ang demon na nasa iyo ay tiwala sa tao. Gusto niya magtiwala ka sa tao. Pakikitaan ka niya ng magic ng mga nandun din sa Bible kasi hindi kanya naman masilo kung wala yung Bible. At syempre, habang ikaw ay naniniwala, tamad ka nang magbasa, sasaluin mo na lang yung sinasabi ni Kibuloy at yun na lang ang susundin mo. So ano nangyari? Hindi na scam. Nandun na siya sa priso, bakit hindi ka sumama? Eventually, kung hindi ka lalabas sa sistema, na mali na sistema, hindi 100% o complete na galing kay Kristo, may scam ka pa rin. Check nyo, kahit dito sa BCF, sinasabi ko sa inyo, magbasa kayo please. Check nyo naman ako. Tao lang naman ako. Mamaya na-scam ko kayo. O saan kayo nakakita ng pastor na sabi ng ganyan? Dito lang yan sa BCF. Huwag niyong tanggalin ang inyong channel. Sa God channel kayo. Amen. Ang instruction ay righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped. Talagang equip ka to every good work. Hindi yung gumagawa ka ng good work, tapos mamaya wala ka na. Hindi ka tumatagal. Kasi hindi kumpleto ang ano mo. Hindi kumpleto ang iyong pagkilala kay Jesus. Kaya nga meron tayong church eh. Kung hindi ka complete, no problem. Kasi marami dito ang incomplete, merong complete, merong medium rare, merong fully, luto na. Kaya kapag inipon tayong lahat, walang takot kasi meron tayong master, meron tayong incomplete, meron tayong kompleto. Kaya ang sabi ng Diyos, as long as ako ang ulo at nakikitaan kayo ng bunga ko, hindi kayo mawawala sa akin. So all scripture is given by inspiration of God and is profitable. May purpose po ang salita ng Diyos. Pag wala sa purpose, ang paggamit ng isang church, isang grupo ng Bible, ay talagang hindi ito masiserve ang purpose. Mahal ko ang mga tao. Hindi ko lang love ang ginagawa nila. Kapag ginagawa nila ay godly din, syempre, natural. Mamahalin mo sila. How could you trust sa tao? Katulad ng bakla. Ang bakla naman talaga namang sinungaling yan. Bakla nga eh. Ano ba ibig sabihin ng bakla? Hap-hap. Hindi natin nire-reject ang isang bakla, ang makasalanan, ang prostitute, hindi natin nire-reject kasi diyan din tayo galing. Kaya nagtitestify tayo eh. Ako ganyan din noon. Pero ikaw naman, ilang taon na, bakla ka pa rin. Talagang iba yung plano mo. Kaya anong gagawin niyang Lord? Ka muna. You discover muna. Kung ano ba talaga ang gusto ng buhay mo. Gusto mo ba talaga maging bakla forever? Then, hindi ka rito sa equipping. Kasi mawawala ang purpose ng equipping dito. Ang equipping dito ay hinuhugasan ka, pinoformat ka, ayon sa pattern. Kung sa bibing ka pa may hulmahan. Ano hulmahan mo? Yung Satanas, di bakla. Pag hulmahan mo si Jesus, hindi ka bakla. Ikaw ay tunay na lalaki at tunay na babae. Kaya itong si Jesus pumunta para gawin kang tunay. Palakpak. Look at your neighbor. Sa Pilipino na subject, tiyak at di tiyak. Palakpak. Pinapabayaan kasi natin, kahit tayo ay Christian, ina-allow natin na kahit sa bahay natin may bakla at may spirito lang po yan. Huwag kayong maniwala sa mga parapernelyas ng demonyo. Oo, nadideceive tayo.
Dahil sa paniwala din natin na talaga, oo, bakla nga. Huwag paniwalaan. Pag hindi kayo naniniwala na bakla kayo, talagang hindi kayo magiging bakla. Pero kung naniwala kayong bakla kayo, talagang bakla kayo. Trending na naman itong equipping natin. Palakpak. Ano bang alam niyo sa salita ng Diyos? Si Jesus, ginamit niya ang salita. It is written in the book of Luke, chapter 4, in the wilderness. So ikaw, bago magamit ka ng salita ng Diyos, kapag na-enkwentro mo si Jezebel, kasi si Jezebel look alike, talagang very tender loving, pero papatayin ka ni Jezebel. Si Jezebel ay bakla din na espiritu. Naglo-look alike siya, pero hindi siya totoo. Kaya nga pumunta, kailangan niya si Jesus para siya ay maging tunay na isda. Kasi pagkalahati nga naman, di tiyak. O, diba? Marami kayong nalaman ngayon. Pinapakita ko sa inyo ang salita na talagang consistent. Genesis down to Revelation, wala. Sa doon, sa creation, walang ginawang Jezebel. Walang ginawang bakla ang Diyos. Klaro, lalaki at babae lamang. Whether you like it or not, that's a law in heaven. Doon pa lang, kung ayaw mong maniwala, sabi ng Lord, you will be thrown to the fire. Kasi hindi ikaw ang ginawa ng Diyos. Si Rodrigo. Ano ba pangalan ng isang bakla? Oo. Yung dating parang astig na pangalan, ano? Ha? Si Bartolome. Ang ginawa ko, sabi ng Lord, hindi si ano. Oh, ano bang babae? Ano bang bakla sa Bartolome? Ha? Betty. Oh, hindi si Betty. Kung ano yung ari mo, sabi ng may creator, doon ka. Basura ka, mukhang mali ka. Yung tama ang papasok sa langit. Amen? Kailangan ko talagang itagalog ang salita ng Diyos para maintindihan po natin. That man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Kaya hindi tayo malilin lang. Alam mo naman ang bakla, di ba? Pag naunahan ka, talagang wala ka, wasak ka. Ay, die! Ikaw naman, kahit Christian ka, ganon ka rin. Tapos sasabihin mo, nung paglabas mo, after 1 hour, sabi mo, bye-bye, die. Oh, Christian yan. Influence. Tama ba? Ako, pag nakakita ko ng bakla, syempre hindi ka rin magpahalata na ano lang. Basta at the end, last word mo, nonoy. Nonoy ka, ha? Nonoy ka, hindi ka nene. Nonoy. Kung mabugto, kung tuluyan ka na. Mag-depart na yung spirit mo at soul mo, tandaan mo. Nonoy ka. Opo, pastora. Good. At least sa last breath mo, maalala mo si pastora, somebody told you na bumalik ka sa katotohanan para uuwi ka sa katotohanan. That is the work of Jesus. Kaya ini-equip tayo. In-equip ka para ano? Tulungan mo ang mga taong nalinlang. Tulungan mo silang ibalik sa original. Mahal tayo ng Diyos lahat. Yung iba naman kasi, inutusan lang bumili ng suka, pagbalik, meron ng curlers. Palakpakan natin ang Lord. Dahil sa impluensya ng mundo, influensya ni Vice Ganda. Sobra ang kanyang impluensya. Pero sabihin ko sa iyo, may katapusan yan. Kahit si Boy Abunda. You're not a girl, okay? You're a boy. May katapusan yan. The truth will make you free.
For a while, na pagkapirahan nyo yan, enjoy nyo. Pero sabihin ko sa inyo, bawat salita ng Diyos ay may katapat. Kamatayan ang katapat. Justice of God. Rebelde yung ginagawa ng mga bakla. They rebel against the one who created them. And mind you, open your eyes, yung iba naman graduate na, yung utak ninyo, nasa utak ang bakla. You believe na bakla ka, kaya what you believe is what you become. Kaya yung mga iba, hindi pa rin matanggap na babae sila. Nahihirapan ka dahil hindi mo matanggap ang truth. Sa lie kasi may kahirapan. Baka gusto nyo na lang mag-rest. Naghihintay si Jesus, come to me and I'll give you rest. Ano ibibigay niya sa iyo? Katotohanang magpapalaya sa iyo. Palakpak. Ano pang alam niya sa word? Ang daming ginamit ng Diyos dyan sa salita niya mula noon. Pangalawang weapons, gamitin niyo ang salita ng Diyos na tama, ha? Pangalawang weapon is the blood of Jesus. Anong alam natin? Ang dami nating live streams sa blood. Pag tinanong kayo, kahit pastor kayo, hindi nyo na alam, oh. The blood will represent your life. It has the power to cover you from any sin. It has the power to give you life of the Lord Jesus Christ. It is the payment of your sin. There is that power of the blood of Jesus. So when you say the blood of Jesus, the devil, the demons will force to live dahil takot sila sa dugo na walang kamatayan. Hello? Kaya I have that weapon. Sabihin mo sa katabi, meron ka ba niyan? Iba na naman sa inyo, ang salita ng Diyos, baliktad na salita. Yung salita ng Diyos, binabaliktad ninyo, tapos sabihin mo, that's my weapon. Huwag niyo baliktarin. Yung truth, ang weapon, the truth, the word of God is the truth. Jesus is the word and He is righteous. Kapag yung salita ninyo negative, that is not the sword. The sword of the Spirit is yung double-edged sword, yung righteous word ni Jesus. Palakpak? So, what is the blood? And when you say by the blood of Jesus, siguruhin mo, nagpuproduce ka ng blood ni Jesus. Paano ka mag-produce ng blood mo dyan? Pamamagitan ng pagkain, substance, then you produce the blood. That's why patuloy kayong kakaroon ng physical life because of the blood. Your blood. Tanggalin mo ang blood mo. Patay ka, di ba? That's why spiritually naman, speaking, dahil ikaw ay born in the Spirit, what runs with you is the blood of Jesus. Dahil ang blood ni Jesus ay life. The blood of Jesus is cleansing power, para siyang detergent, na kapag pumasok ang kasalanan sa akin, dahil may dugo ako ni Kristo, mamamatay ang mga mikrobyo. There is healing in this blood. That's my weapon. Kung ako ay atakihin sa sakit, and Satan will, scam you or paniwalain ka, mamamatay ka na. So, wag kayong maniwala. Tingnan nyo iba. Sinabihan lang ng bakla, naniwala. Di naging bakla. Pagsabihan ka na may blood of Jesus ka, paniwalaan mo na ang dugo ni Kristo ay nasa iyo, you can see by your own eyes that the demons cannot move. They are paralyzed. They are producing death, while the blood of Jesus is producing life. Are you blessed? Another weapons. Marami kayong matutunan sa ating mga live streams about the blood.
There is power in the blood of the Lamb. Hindi basta-basta dugo, baka naman dugo ng ano yan, ng manok, dugo ng baboy, dugo ni Jesus. Yun ang nakaka-overcome sa enemy. Kung may ano man, may mikrobyo, like COVID, pestilence, papasok sa'yo, they cannot because the blood of Jesus is poison yan sa kanila. Kailangan magpuproduce ka lagi ng dugo ni Kristo. Kaya yung bibig mo dapat hindi negative. Yung kaninega mo, yun, nagpuproduce ka ng death. Puro salita ng Diyos nagpuproduce ka ng life. Yun ang kinatatakutan ng kalaban. Ang life ni Jesus. Ang dugo ni Jesus sa cross. Once and for all, dahil yan ay pwede mong i-claim na minsan namatay si Jesus. Binayaran niya na ang aking kasalanan. Yung dugo na binigay ni Jesus ay aking kabayaran. Pag narinig ng demonyo yan, he has to live. Okay, next. Ano pa? Yes, marami tayong alam. What is the name of Jesus? Power and authority. Si Satan, alam niya ang power and authority. Ang tao ng mga Diyos, hindi alam. Kaya pag narinig nila ang Jesus name, sinabi ng believer, ha? Kasi pwede mo namang sabihin niya, hindi ka naman believer. Kaya si Satan, forced to flee. Ang devils will force to flee and the demons forced to flee because they knew, alam nila ang power and authority in that name. So ngayon, paano natin ma-enjoy yung power and authority? Siyempre, dapat wala kang negative sa bibig mo. Believer ka ng negative, tapos ito, magsasabi ka ng in Jesus' name. Kaya nagtataka ka, nangihina ka pa rin, effect. Pag walang effect, ibig sabihin hindi ka binigyan ng power and authority. Kaya magpakaanak ka ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay obedient. Nag-o-obey. Pag anak ka ng Diyos, obedient ka. Disobedient ka, tapos sabihin mo, anak ka ng Diyos. Anak ka ng pating. Pag ikaw ay nakitaan na nag-obey sa lahat ng law ng Diyos, siya yung ama mo. At yan ay nakikita din ng mga demons. Kaya both Satan and both yung nasa kay Jesus na mga tao ay may banal na espiritu na hindi natutulog. At may mga demons din na hindi natutulog. Kaya nakikita nila both bad and good na ginagawa ng mga tao. So ngayon, naintindihan nyo na ba kung bakit naging evil ka minsan? Because they are real in the heavenly realm. Anong attraction ng demonyo sa iyo? Yung lust mo. Pag may lust ka, suki. Mamayang gabi uli. May lie ka, suki ka rin. Kasi yan naman ang hinahanap ng mga ni Satan. Ang mga lugar na kung saan bahay nila, babahayan ka nila. Kapag alam nilang negative ka, chismosa ka, negative ka, lagi kang oppose sa salita ng Diyos. Hindi kita masisi kung pinipigilan mo minsan ang asawa mo, wag tayo magsimba, demon yan. Kailangan patayin mo yan kasi balang araw gusto mo na magsimba, hindi ka na makasimba kasi naging stronghold na sila. Dumadami sila. Kaya very strong ang possess. Diba, nakakita ka ng possess, demon possess, talagang very strong sila. Kahit 10 tao, meron silang lakas. Very strong sila. Kaya kailangan mo ang Holy Spirit. Hindi naman titira ang Holy Spirit sa'yo kung may negative ka.
Automatic pag nagkasala ka, ang Holy Spirit ay hindi makagalaw. Kaya malayang nakakalabas ang negative words sa iyo, mga mura, dahil talagang yun ang laman ng puso mo. Tingnan mo si Duterte ngayon. Salamat naman. Kapag nakulong ka kasi, lahat ng pinagmumura mo, babalik sa iyo. Hello? Babalik sa iyo. Ngayon yung singil nandyan na. Nakikita naman natin sa resulta. Kaya hindi ka kailangan magbura para masabi mong ikaw ay ano? Matapang. Dahil ang kalabasan ng matapang ay yan, butot balat. Para mo masabi na matapang ako dahil sa mura mo na bumabalik sa iyo. At kahit ano pang sabihin mo, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Tutuparin niya yan para ipakita sa buong mundo na yung mga nagmumura talagang may hindi magandang ending. Babalik sa iyo at babalik sa iyo ang pinagsasabi mo. Kaya wait ka na lang, Sarah. Prayer natin, magbago ang mga Duterte. Obvious naman na deceive ang Pilipinas. Matapang si Pastora kasi may Bible ako. At kung yung kanyang judge ay kaharap ko, iharap ko rin sa kanyang judge ko. For greater is He, the Holy Spirit that is inside of me, than he that is in this world. Kaya pag hindi kayo naniniwala kay Jesus, sabihin mo sa katabi, sa tiyak department ka pa. Kaya nga, ang demonyo talagang yan ang house niya sa mga tiyak. Palakpakan natin ang Lord. What is the power of that name? All authority had been given unto me, says Jesus Christ. All power and authority, both heaven and on earth, nasa Kanya. So, pinatunayan niya naman na isang salita niya palang kay Satanas, umatras na. It means to say that totoo na may power and authority siya over Satan, devils, and the demons. This is good news sa atin. Kung ikaw ay mananampalataya, dapat hindi ka nakitaan na ikaw ay natatakot kay Satanas. Siya ang matatakot sa iyo. Saan natin nakuha yan? Dito. Dito sa puso ko, sa salita ng Diyos. Ni-reveal ng Diyos yan. Kung tunay kang anak ng Diyos, makikita sa ebidensya. Next. Faith in the Lord. Kung ikaw ay nagtiwala sa salita ng Diyos, anong pinagkatiwalaan mo? Na ikaw ay may banal na espiritu? The regalo ng Diyos ay regalo ni Jesus. Ay ang banal na espiritu niya, ang kanyang presensya. Actually, ang pinaka big time, powerful weapons of all weapons is the presence of God. Wherein you can have praise and worship. When you praise God, Jesus Christ, you are making an environment of heaven. Environment for Him. That's why tuwing tayo ay nagpipraise sa church, gumagawa tayo ng environment para sa Diyos. At ang promise niya, 2, 3 or more gathered at may pananampalataya, nandyan ako sa gitna. Naghanap ang Diyos ng environment. Tayo ang gumagawa ng atmosphere na kung saan ay mapipirmi ang presensya ng Diyos. Praise and then worship. Worship is the place where ikaw naman, nag-imbita ka kay Jesus during praise, sa worship, dinadala ka na ni Jesus kung saan siya. Kaya praise and worship is
the best weapon that can bring you into the presence of God. Oo nga naman, pag nasa presensya ka na ng Diyos, paano ka pang mahabol ni Satan? Wala na makakahabol sa'yo. Nasa presence ka na ng Lord. Can you give a clap of ring now? What are the 5 weapons? One is the Word of God. 2, the blood of Jesus. The name of Jesus. Faith in the Lord Jesus. Ano bang pinaniwalaan mo? Yun yung ginamit ni Jesus. Nung kaharap niya si Satan. May encounter kayo, mamayang gabi may encounter kayo. So, kayo ay binigyan ngayon ng equipment to fight. Hindi para matulog. To fight the good fight of faith. Kaya nga, faith in the Lord can fight. It is your weapon against Satan. Then, the presence of God. The praise and worship. You have the ability. Binigyan tayo bilang anak ng Diyos. Ano bang abilidad natin? Sumayaw. Pumalakpak. Yan bang abilidad natin? Ang abilidad natin is to get wealth. Hindi ba niya alam? Deuteronomy 8:18. Bawat salita ng Diyos ay promise ng Diyos sa kanyang anak. So ikaw ba ay anak ng Diyos? Welcome to the family of God. Kung anak ka ng Diyos. Nagpo-provide ang Diyos ng school para sanayin ka bilang anak ng Diyos. Sa langit ay walang nagkakamay kumain. Silver and gold, platter. Ibig sabihin, walang madumi doon, puro malinis. Kaya isasanayin ka para magkaroon ka ng royalty na family. Ito yung ginagawa natin sa equipping the saints. School of the Spirit. Sa school, sinasanay ka ng abakadai. At lahat ng dapat mong malaman, dito mo sa school makukuha. Kung ikaw ay schooled, at ikaw ay nagmaster ng iyong pinag-aaralan na bagong buhay, ikaw ay bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos to represent His heaven here on earth. Hindi natin kailangan mamatay muna bago tayo bababa at tayo ay magsasabing, ako ay representative ng langit. Ang sinabi ng Diyos dyan, kapag sumunod ka sa Kanya, ikaw ay nabago. Renewing of your mind. Of the Word of God. Para matransform ka. Transformation muna. Sabi mo sa katabi na transform ka na ba? Mukhang uod ka pa rin kung magsalita. Mukhang uod ka pa rin kung gumalaw. Hindi ka pa naging butterfly. Kailangan mo pa ma-process. Kaya ang salita ng Diyos ay processing you to become a son or a daughter of God. Are you blessed tonight? So sana sa equipping the saints, ilan lang talaga. Maraming masave kasi when you call upon the name of the Lord, masisave daw ikaw. Pero depende naman sa relasyon mo. Wala kang karela-relasyon dyan. Tinawag mo lang si Governor. Si Governor, hindi ka kilala. Paano kanya i-save? Kapag may relasyon ka na, saka mo palang masabi na, I will call on the name kasi may relasyon ako sa name na yan. Then, I will be saved. Nasagot pa yung tanong, akala ng iba, kahit hindi kilala si Jesus, matatawagin lang in Jesus' name. Isi-save tayo. Depende po sa ating relasyon. Ang maganda, may helpline. Kahit hindi mo masyadong kilala, ang pastor mo kilala niya more than you know Jesus. Kaya yung kanyang pagkilala ay idadagdag sa kunti mong pagkilala at ikaw ay masisave pa rin. You can avail the promise of God through faith. Sabihin mo sa katabi, mustard seed pa rin ba yung faith mo? Kasing liit pa rin ba ng mustard seed? So, huwag kang humingi ng by the 1,000. Baka by centavo yan.
Yes, you can move mountain, pero hindi galing kalaki ka mountain kasi ang measure ng faith mo ay measure din ng iyong marireceive. Palakpakan natin ang Lord. Kaya kailangan po natin ng understanding, pag-aaral, proof, para tayo ay maging maligaya sa buhay natin. Kanina, may revelation ako. Sabi ng Lord, araw-araw naman may revelation si Lord kapag nakatutok ka sa salita niya. Hindi kailangan lagi nakatutok ang Bible mo sa iyo with all the magnifying glass. Ibig sabihin, kahit nasa parlor ka, yung utak mo naman sa salita ng Diyos, nakatutok ka, 'di ba? Habang ikaw ay minamanicure, ang Diyos ay nagkakausapin ka. Yun yung experience ng isang taong born in the Spirit. So habang kinakausap ako ng Lord, sabi ko, Lord, yung time 5:30 na hindi pa ako nakapag-prepare. Sabi na lang, mag-prepare ka na ngayon. So, wala akong dalang ballpen, wala akong dalang at saka wala akong notes dito. Nasa puso ko yung notes ko. Huhugutin ko yan sa pamagitan ng confirmation ng salita ng Diyos. So, ano ba ang gusto mong? Dahil equipping nga, ito ay warfare, kailangan nating malaman ang ating kalaban, gano'n. So, the Lord will lead you kung anong dapat pakainin sa inyo ngayon. Dahil alam niya kung anong nangyayari sa inyo. Nandito siya para kayo ay isave sa mga demons na nasa atin. Sabihin mo sa katabi, may flesh ka ba? May demons dyan. Nagtatago sila. Kaya nga kailangan yung ating flesh ay ma-convert into spiritual upang hindi maka-move ang mga demons sa flesh natin. Kasi gumagamit sila ng flesh. Yung ating 5 senses. Hearing and hearing the Word of God, studying from one study to another, will train you to become a spiritual person. A spiritual children of God. John 1:12. Will I give you to become my children? Will I give you to become or to have right in my kingdom? Pero kung wala ang salita ng Diyos sa iyo, hindi ka lumago. Depende kasi ang salita para siyang door. Hindi ka lang papasok, tuloy-tuloy ang biyahe. Dahil habang nagbibiyahe ka, you will discover. Yun ang sabi ng Diyos, kapag ikaw ay nagbibiyahe kasama ko, saan kita dadalhin? Doon sa kanya mga pangako. Doon kanya dadalhin. And we're enjoying. Kapag tayo ay nagbibiyahe kasama si Jesus, which is the Word of God, nag-enjoy ka araw-araw. Malaman mo talaga na static ka. Hindi ka nagbibiyahe. Kasi ang taong nagbibiyahe, nagta-travel ay enjoy. Anong nagbibiyahe? Ang iyong kaluluwa. Hindi katawan. Hindi naman ako nagbiyahe. Hindi naman ako. Physical yan. Spiritual, yung utak mo nagbibiyahe. Sumasama ka sa utak ni Jesus. Saan ba na utak ni Jesus? Sa salita niya. Sumama ka, dadaling ka niya dun sa sinabi niya. Kaya pag nagpipray ka at si Jesus talaga ang contact mo, anong nakikita ng iyong kaluluwa? Jasper, emerald, yun yung nakikita mo yung trono na talagang colorful, full of lights. Kung hindi ko pa sabihin sa inyo, hindi nyo pa alam. Sabihin mo sa katabi, kanina nag-pray ka, anong nakita mo? Wala lang. May makikita yung spirit mo. Di ba ang spiritual natin merong mata, meron din siyang ears, eyes, spiritual. Kaya pag nagpikit ka at nagpray ka, gumamit ka ng salita ng Diyos, ang Holy Spirit dadalhin ang iyong kaluluwa sa lugar ni Jesus. Sa trono ng Diyos. Nang sabi doon, nasa trono niya ang kailangan mo. Kaya kailangan kang lumapit. Hindi ka makalapit sa trono kasi mamamatay ka. Makasalanan ka kasi. So kailangan mo ng access. Si Jesus, ang salita ng Diyos,
At kapag ikaw ay naka-access na, alam mo, nakapasok ka na sa kaharian niya. Ikaw ba, pumunta ka ng UAE, pagdating mo parang Barbudos pa rin yun ng alam mo? Natural, pagdating mo, iba yung marinig ng mga tao sa'yo. Ay, doon sa Dubai, ganito yon, ganito. Madaldal ka, may kinukwento ka. Kaya yung mga pala pray pero walang masabi, hindi yan nakarating sa trono ng Diyos. I'm sure. Tiyak ako. Palakpak. Hirap magturo. Pag wala kang strategy, hindi mo talaga mabago ang inyong mga mukha, maging ang inyong mga mata at kilay. Kaya kailangan natin ng pagbabago. Nakita ko, you are smiling, ibig sabihin ikayo ay nakakaunawa. At kapag may unawa, may nakita. At kapag may nakita, may narinig. May naramdaman. Yung 5 senses nyo dito physically ay nag-turn into spiritually. Kaya kahit nandito ka lang, bakit tuwang-tuwa ka? Hindi ka naman nag-Jollibee. Kayo, kailang beses na kayo nag-Jollibee, hindi pa rin kayo tuwang-tuwa. Kahit nabi doon, be happy. O sapagkat ang tunay na joy ay nasa puso, kaluluwa, nasa inner mo. Na only God who is Spirit can bring you. Dahil siya lang may bunga niyan. Ang Jollibee, wala. Yung sex, wala. Yung drugs, wala. Merong entertainment. Kaya kayo nalinlang. Tagalog. Hirap talaga. Deception lang ang salita, pero nalinlang. Sa kadiliman. Good news. Sa gitna ng dilim, may liwanag. Nababago ang ating pangunawa. Kapag may problema ka, excited daw. Kapag nasa langit ka, ganito yan. May problema, excited ka kasi may nakikita ka sa dulo. Nanlumo ka kasi tagalupa ka, parang hindi ka pa nakaakyat sa kabilang ibanger. So, kailangan po nating ipaunawa. Tulungan niyo ako. Ako, nagpapatawa ako para yung reality ba? Pag nakapasok, pwedeng mawala yan. Nag-aabang na si Satan sa labas, Kunting light lang narinig yun. Wala na. Pag uwi, wala. Kadiliman uli. Kailangan po nating i-maintain yan. So, paano natin i-maintain? Use your weapons to fight and kill your demons. Dahil ang mga demons ang siyang pumapatay sa atin. Kailangan natin ng warrior. We need to fight. We need to see that Satan, devils and demons are real. So hindi pwede nang titingin-tingin lang tayo, susulat-sulat lang tayo. Gamitin natin ang ating faculties. Ang ballpen mo ay hindi makapatay ng demon. Ang paniwala mo, ang salita na Diyos na naunawaan mo, ang salita na sinusunod mo, at ang pangalan ni Jesus na mayroon kang power and authority, ang siyang makagapi sa demons na hindi ka makapirmi dahil hindi ka sanay sa presensya ng Lord. Hindi ka sanay sa truth kaya magalaw ka. Sanay ka sa truth, talagang nakatutok ka. At habang nakatutok ka, nakakakita ka ng, pag matagal mong tinitingnan ang bright, nakakakita ka ng marami. Pag inalis mo, natural, wala ka namang makita. Fix your eyes unto Jesus. For everything that you need is in Him. Alone. Yumuko tayo. Maraming salamat sa salita. Ang salita ng Diyos, the Word of God tonight is like a double-edged sword. Sa tulong ng inyong pagtanggap, ay makapenetrate ang salita to the bone marrow at maging sa kasuan ninyo upang kayo ay ma-invade ng salita at ang salita ay pipirmi sa inyong mga puso at ito ay parang
ibubuntis ng inyong mga puso, ng inyong espiritu, at ito ay mag-germinate at lalabas ito na may bunga. At salamat sa Diyos ngayong gabi. Another devil to fight upang sa susunod na laban, tayo ay managumpay. Nandito ang katagumpayan sa ating 5 nalaman na weapons. Gamitin natin yan upang lagi tayong managumpay. We'll always be in the name of victory. This is my prayer for everybody. Ang theme natin for the year 2025 is Arise, Shine, for your light has come. At unawain po natin na ang light ay knowledge. Ang ibig po sabihin ng light ay hindi sokoteko or electricity. Kundi ang ibig sabihin ng light po sa Bible ay ano? Kaalaman ni Jesus. Arise ka na, mag-shine ka na, kasi ang kaalaman ng Diyos ay nasa iyo. Talong-talo na ang demonyo. Talong-talo na ang kadiliman dahil ang kaliwanagan ay nasa iyo na. Anak ng Diyos, arise, shine, for your light has come. In Jesus' name. Everybody say, Amen. God bless you. Sawadika. And sawadika para sa mga lalaki. At annyeonghaseyo. Mabuhay sa ating festival. Very successful. Walang masamang nangyari sapagkat ito po ay pinuno natin ang panalangin sa Diyos. Happy Fiesta. Tinalak Fiesta. This is 18th, the final day. All right. God bless you. Bye-bye.